Nang bumisita si Pangulong Joe Biden sa Alemanya noong nakaraang buwan, may kapansin-pansing nangyari. Pinaranggalan si Biden ng Order of Merit, isa sa mga pinakaprestiyosong parangal ng Alemanya dahil sa kanyang natatanging ambag sa bansa. Pinuri mga opisyal ng Alemanya si Biden sa pamumuno kontra Russia at sa pagpapalakas ng seguridad at demokrasya ng Europa. Pero paano kung sabihin kong hindi ito totoo? Kasalukuyan dumaranas ng isa sa pinakamalalaking krisis pang-ekonomiya at pampolitika ang Alemanya. Nakakagulat. Halos lahat ng problema ng Alemanya ngayon ay dulot ng maling desisyon kaugnay sa relasyon nito sa gobyerno ng US. Ang masigasig na pagtutok ng Alemanya sa digmaan sa Ukraine, kasabay ng bumabagsak nitong industriya, kawalan ng katiyakan sa enerhiya at lumalalang relasyon sa China, ay nag-iwan sa dating makapangyarihang ekonomiya na ngayon ay naglalaban para sa kanyang kaligtasan. Para lalong lumala ang sitwasyon, 2 linggo lang matapos ang kanyang pagbisita sa Alemanya, pinayagan ni Biden ang paggamit ng Ukraine ng mga misail ng US para atakihin ang loob ng Russia, na nagpalala sa labanan at nagdala ng isa sa pinakamalalaking banta sa seguridad na hinarap ng Europa sa loob ng mga dekada. Mayong video, pag-uusapan natin ang pag-angat at pagbagsak ng dating makapangyarihang ekonomiya ng Alemanya. Ipakikita namin kung paano winasak ng digmaan sa Ukraine ang industriya sa Alemanya, at higit sa lahat, ipapaliwanag kung paano inilagay sa alanganin ng katapatan sa US ang kinabukasan ng Alemanya at Europa. Sa loob ng ilang dekada, nag-iindustrial lalakas ng Europa ang Alemanya, kilala sa paggawa ng world-class na sasakyan, gamit sa bahay at chemical. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging matatag at umunlad ang ekonomiya ng Alemanya, kaya tumaas ang antas ng pamumuhay. Ngayon, nasasaksiyan natin ang malaking pagbabago at pagbagsak ng dating Alemanya na nakasalalay noon sa matibay nilang industrial na pundasyon. Ang inhenyeriya ng Alemanya ay pamantayan ng kalidad at nagbigay ng milyon-milyong mataas na sahod na trabaho na suportado ng Unyon. Ang kita mula sa mga industriyang ito ang nagpundo sa serbisyong pampubliko at infrastruktura na nagdulot ng siklo ng paglago ng ekonomiya. Para manatiling kompetitibo, kailangan ng mga industriyang ito ng murang sangkap, lalo na natural na gas na nagpapatakbo sa mga pabrika sa bansa. Sa kabutihang palad, ang pagiging malapit ng Alemanya sa Rusya ay naging dahilan upang maging natural silang magkapartner. Sa loob ng maraming taon, tiniyak ng gas mula sa Rusya na tuloy-tuloy ang maayos na pagpapatakbo ng industrial na makina ng Alemanya. Dahil sa digmaan sa Ukraine, naputol ang mahalagang ugnayan. Dati, 55% ng natural gas ng Alemanya ay mula Rusya. Ang pagbaba ng bilang na yun sa zero ay naging napakalaking dagok sa ekonomiya ng Alemanya. Ilan lang ang tunay na nakaunawa sa laki ng epekto nito maliban sa mga pinuno na industriya ng Alemanya. Noong taginit ng 2022, si Martin Brudmuhl, CEO ng BASF, ang pinakamalaking kumpanyang chemical sa mundo, ay nagbabala. Nagbabala siya ng embargo ay magdudulot ng malalang epekto. Gusto ba nating sirain ang ekonomiya natin? Ito ang pinakamalaking krisis mula ikalawang digmaang pandaigdig. Mamamatay ang mga ilaw, magdudulot ng malawak na kawalan ng trabaho at kahirapan. Hindi lang babala ang kanyang sinabi, kundi prediksyon na ngayon nagiging totoo. Makikita ang epekto ng deindustrialization ng Alemanya saan man, gaya ng nangyari sa US nang bumagsak ang industriya ng sasakyan at bakal. Ang mga dating pabrika at industriya ay kinakalawan na lang ngayon at pumasok na ang kahirapan. Sa kasamaang palad, nagsisimula na rin ito sa Alemanya. Mahigit 1 sa 5 Aleman ay nangangganib sa kahirapan o social exclusion na lalo pang napapansin sa mga istasyon ng tren at sentro ng lungsod. Tumaas ang paggamit ng crack cocaine at fentanyl. Noong 2023, nagtala ang federal na tanggapan ng pulisya sa krimen ng 2,227 pagkamatay na may kaugnayan sa droga. 12% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon at halos doble kumpara 10 taon na ang nakalipas. Tumaas ng 34% ang paggamit ng iba't ibang illegal na droga tulad ng crack, cocaine at opioid substitutes mula noong 2022 kasabay ng pagsisimula ng sigalot sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang mga trend na ito, baka dumating ang panahon na pag-usapan natin ang mga lungsod tulad ng Hamburg at Stuttgart sa parehong paraan ng pag-uusap natin tungkol sa Detroit. Gayunpaman, tumatanggi ang mga politiko sa Alemanya na kilalanin ang laki ng pinsala. Bagamat may basehan ng unang purusa sa Rusya, halos 3 taon nang malinaw ang ebidensya sa tunay na sitwasyon. Winasak ng mga pulisyang ito ang ekonomiya at ang ilang dekada modelo ng kasaganaan ng Alemanya. Ngunit hindi natitinag ang mga pinuno nito. Kahit malinaw na lamang ang Rusya sa labanan, at may tsansa sa kapayapaan, ayaw pa rin nilang makipag-usap. Sa halip, sinuportahan nila ang US sa pagpapalala ng labanan at tinanggihan ng mahigit 5 mungkahing kasunduan sa kapayapaan nitong 3 taon. Mismo si Putin ay ilang beses nang nagsabi
na kaya niyang patakbuhin muli ang natitirang Nord Stream pipeline sa loob ng 1 linggo at handang mag-supply ulit ng gas sa Alemanya kahit kailan. Ito ang labis na ikinababanas ng maraming Aleman. Matigas ang ulo ng kanilang mga politiko sa pagkapit sa mga ideolohikal na paninindigan at inuuna pa ang interes ng US kaysa sa sarili nilang mamamayan. Maaaring mailigtas ng Alemanya ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng paghahanap ng kasunduan sa kapayapaan kasama ang Russia at muling pagbabalik ng kanilang akses sa abot-kayang enerhiya. Sa halip, lalo pang pinipilit ng kanilang mga lider, ginagawang militarisado ang isang mahina ng ekonomiya para lang matugunan ang mga layunin ng Washington. Sa kabila ng mabagal na paglago at banta ng resesyon, patuloy na agresibong itinataas ng Alemanya ang gastusin sa militar, taon-taon, na gumastos ng record na 66 na bilyong US dollars noong 2023 lamang. Bawat pagkalugi ng Alemanya ay pakinabang para sa Estados Unidos. Ipaliwanag ko ng detalyado kung paano nakikinabang ang gobyerno ng US sa matinding pagbagsak ng Alemanya. Sabi ni Henry Kissinger, Delikado maging kaaway ng Amerika, pero mas nakamamatay maging kaibigan nito. Walang mas malinaw na halimbawa nito sa tunay na buhay, kundi ang natural gas industry ng Alemanya. Bago ang digmaan sa Ukraine, higit 55% ng natural gas ng Alemanya ay galing Russia. Dahil mura ang presyo, naging susi ito sa tagumpay ng pagmamanupaktura ng Alemanya. Nasira bigla ang Nord Stream pipeline, kaya napilitan ng Alemanya na bumili ng natural gas sa Estados Unidos. Noong 2023, gumastos ang European Union ng napakalaking $65 bilyong para sa liquefied natural gas o LNG mula sa Estados Unidos, na tumaas ng 70% kumpara sa mga nakaraang taon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa halaga, tungkol din ito sa presyo. Mahal ang American LNG dahil mas mataas ng 40% ang bayad ng Europa kumpara sa gas mula Russia. Imbes na tulungan ng kaalyado, sinamantala ng Estados Unidos ang pagkakataon para kumita, kaya tuluyan na nawala ang bentahe ng Alemanya sa murang enerhiya. Bibilis pa ito sa ikalawang termino ni Trump dahil inaasahang aalisin niya ang mga proteksyon sa kalikasan na magpapalakas sa produksyon ng langis at gas ng US. Samantala, napipilitan ng Europa na sumunod sa Washington upang maiwasan ang mga ipinanukalang taripa ng administrasyon ni Trump na maaring magdulot ng mas matinding pinsala sa mga ekonomiya ng EU. Nagpahiwatig ng US na magiging critical na alas ang pag-export ng LNG sa mga susunod na negosasyon sa kalakalan. Nagpapataas ang kasunduang ito ng presyo ng enerhiya sa Europa, lalo na sa Alemanya mula sa US. Malaki ang epekto nito. Nahihirapan ang Alemanya sa taas ng gastusin at paglipat ng mga industriya sa Estados Unidos. Dahil sa mababang gastos, mahihinang unyon at banta ng taripa, 2/3 ng tagagawa sa Alemanya ay naglipat ng bahagi ng operasyon abroad na nagdulot ng malaking puwang sa industrial na pundasyon ng bansa. Ang pag-ubos ng industriya ng Alemanya ay sumasalamin sa malalang deindustrialisasyon na naranasan ng Estados Unidos noong dekada 70. Ayon sa kasaysayan, ang pag-abandona sa industrial na pundasyon ay nagdudulot ng pagbagsak. Sa isang mapaminsalang hakbang, inabandona kamakailan ng Alemanya ang plano nitong subsidya sa dikuryenteng sasakyan na nagpapakita ng pag-atras nila sa pamumuno sa paggawa. Imbes na mamuhunan sa mga industriya ng hinaharap, hinagastos ng mga lider ng Alemanya ang yaman sa digmaan sa Ukraine at militarisasyon na pabor sa agenda ng Washington, hindi ng Berlin. Nakakalungkot lang dahil may iba pang pagpipilian ng Alemanya. Sa loob ng 20 taon, naging superpower ang China. Dapat makipagtulungan ang Alemanya sa China para imodernisa ang kanilang industriya. Ganito ring kolaborasyon ang naging susi sa tagumpay na ekonomiya ng Alemanya noong dekada 80 na ibahagi nila ang makabagong teknolohiya sa umuunlad na China. Sa halip na makipagpartner sa Chino, tinanggap at pinalaganap ng Alemanya ang mga kwento mula Estados Unidos na ang pakikipagtulungan sa China ay banta sa seguridad. Muling bumisita si Annalena Baerbock, federal na ministro ng Ugnayang Panlabas ng Alemanya, sa Beijing nitong linggo. Ang pagtanggap sa kanya ay kapansin-pansing malamig, isang direktang resulta ng kanyang asal noong una niyang pagbisita. Noong panahong yon, sa isang magasanib na press conference, kasama ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng China, nagpasya si Baerbock na pagsabihan ng kanyang kausap tungkol sa Taiwan at pakikipag-ugnayan ng China sa Rusya na nagdulot ang tensyon na palitan. Nakakagulat makita ang ganitong asal sa isang diplomat. Kahit may hindi pagkakaunawaan ang dalawang bansa, ang mayabang at mapangaral na ugali ay sumisira lang sa layunin ng diplomatikong misyon. karaniwan na ito kay Baerbock. Lalo na nang kumalat ang video na walang sumalubong sa kanya pagdating sa Malaysia ngayong taon. Tulad ng Estados Unidos, di rin dapat pangaralan ng Alemanya ang Sina ukol sa karapatang pantaw. Isa ang Alemanya sa iilang bansang patuloy na nagbibigay ng armas sa Israel,
kahit kinokondena sila ng mundo dahil sa genocide sa Gaza. Walang mas magandang halimbawa ng pagkukunyari kaysa sa viral tweet ni James Jackson na nagsabing kakaiba ang kasaysayan kapag ang mga Aleman ay nagsasabi sa Papa na manahimik sa investigasyon ng genocide. Sa kabila ng mga pagkakamaling diplomatiko, may ilang kumpanyang Aleman na nakikita ang potensyal ng pakikipagtulungan sa China para sa hinaharap ng dekuryenteng sasakyan. Mas pinili ng mga kumpanyang Aleman sa sasakyan na mag-operate sa merkado ng China at pumasok sa mga joint venture. Nakipagkasundo ang Volkswagen sa Xiaopeng ng China para mabilis ang mag-develop ng dalawang matalinong dekuryenteng sasakyan. Nagtayong joint venture ang Mercedes-Benz at Geely para sa dekuryenteng sasakyan, habang nakipagsanib ang Audi at SAIC para gumawa ng bagong tatak ng dekuryenteng sasakyan para sa China. Ginagamit ng mga partnership ang dominasyon ng China sa teknolohiya ng baterya at EV innovation at binibigyang diin ang kapwa-benepisyo ng industrial na kooperasyon. Gayunpaman, malayo ang mga inisyatiba ng pribadong sektor sa bagong direksyong pampulitika ng Alemanya na mas nakikita na ngayon ng China bilang karibal kaysa oportunidad. Ang hindi pagkakatugma na ito sa pagitan ng praktikalidad ng mga korporasyon at ng patakaran ng pamahalaan ay naglalagay sa panganib na maapektuhan ang pangmatagalang kakayahang makipagsabay ng Alemanya sa mga industriya ng hinaharap. Magulang politika ng Alemanya ngayon dahil sa pagbagsak ng koalisyon at pagpapatalsik ni Chancellor Olaf Scholz kay Finance Minister Christian Lindner. Ang kaguluhang ito ay nagpapakita ng malalim na krisis at lumalaking pagkadismaya ng publiko dahil sa kabiguan ng pamahalaan na protektahan ng industriya, yakin ng murang enerhiya at unahin ng pambansang interes. Dahil sa tumitinding kahirapan, deindustrialization at malawakang pagkadismaya, maraming Aleman ang nakaramdam na pinabayaan sila na nagpalala sa pagkakawatak-watak at pagradikalisa. Kinalikuran ng botante ang mga pangunahing partido at humihiling ng bagong halalan at pagbabago ng direksyon. Sa mahalagang sangandaan, kailangang pumili ang Alemanya kung babawiin ang soberanya at kalayaang pang-ekonomiya o magpapatuloy sa pagdepende at pagbagsak. Desisyong malaki ang epekto sa kinabukasan at katatagan ng Europa. Panahon na para sabihin ninyo ang opinyon ninyo sa kinabukasan ng Alemanya at kung matatapos ang digmaan sa Ukraine sa 2025. Kung gusto ninyo malaman kung bakit 2/3 ng mga kumpanyang Aleman ay umalis ng Alemanya at lumipat sa ibang bansa, i-click ito at panoorin ang isa pa naming video tungkol sa ekonomiya ng Alemanya. Gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayo sa inyong suporta at inaabangan kong makita kayo muli sa susunod nating video.